Isang umaga noong 1967, nagulantang ang buong Maynila nang matagpuan ang isang pares ng paa sa kalsada. Ilang oras lang ang lumipas, sunod-sunod na nadiskubre ang iba pang bahagi ng katawan, walang ulo, walang pagkakakilanlan. Sino ang babaeng ito? At sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas? Si Lucila Lalu ay isang 28 anyos na negosyante sa Maynila. Isa siyang dating waitress na kalaunan ay naging may-ari ng isang beauty parlor at isang bakery. Masipag at madiskarte, kaya naman mabilis siyang umasenso. Ngunit sa kabila ng kanyang matagumpay na buhay, hindi niya alam na siya pala ang magiging unang chop-chop lady ng Pilipinas. Noong Hunyo 28, 1967, isang bangungot ang bumalot sa lungsod. Isang pares ng putol na paa ang natagpuan sa kahabaan ng Rizal Avenue. Sa paglipas ng oras, natagpuan din ang iba pang bahagi ng katawan sa iba't ibang lugar. Ang pulisya ay nagkaroon ng tatlong pangunahing suspect, si Aniano Vera, isang pulis na sinasabing kasintahan ni Lucila. Si Benjamin Tabao, isang negosyanteng may lihim na relasyon sa biktima. Si Alberto Lalu, ang mismong kasal ni Lucila, na posibleng may selos o galit. Ngunit sa kabila ng mga investigasyon, walang malinaw na ebidensya laban sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino ang tunay na pumatay kay Lucila Lalu. Maraming haka-haka tungkol sa kaso, isa itong crime of passion, na posibleng ginawa ng isang dating kasintahan na labis ang galit at panibugho. Ang estilo ng pagpatay ay posibleng may kinalaman sa sindikato, dahil sa paraan ng pag-dispose ng katawan. May posibilidad din na may isang makapangyarihang tao ang sangkot, kaya ito natakpan at hindi nalutas. Hanggang ngayon, mananatili itong isang misteryo. Isa lamang ba itong kaso ng selos? O may mas malalim pang sikreto sa likod ng kanyang brutal na pagpaslang? Ano sa tingin mo? I-comment sa ibaba ang iyong opinyon. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa iba pang kwentong misteryo at totoong krimen. Salamat sa panonood.